Okay, iniling ko pong tumayo po tayong lahat sa gabi pong ito as we worship the Lord and as we glorify His name. Hallelujah. Ngayong gabing po ito, tayo po ay dadako sa ating Q&A na ginagawa natin ito every first Wednesday, pero nag-postpone po tayo ng Thursday ngayon. And after that, we will have our prayer. Let us go to the very presence of the Lord. Hallelujah. Awitin nga natin, enthroned in your glory. Let us enthrone the name of the Lord. Let us just worship Him because He is our victory. He is our King. Hallelujah. Enthroned in your glory, clothed in raiment white, your eyes burn with fire, shining bright. The 24 elders kneel around your throne, casting forth their crown at your feet. In awe of your splendor and the glory of your throne, I lift my voice and worship to make your glorious known. You are my King. You are my King. You are my Lord. You are my Lord. You are Jehovah. You are Jehovah, the living Word, Almighty God, Almighty God, the Prince of Peace, the Prince of Peace. You are the great I am, my victory. Muli po natin awitin, enthroned in your glory. Enthroned in your glory, clothed in raiment white, your eyes burn with fire, shining bright. The 24 elders kneel around your throne, casting forth their crown at your feet. In awe of your splendor and the glory of your throne, I lift my voice and worship to make your glorious known. You are my King. You are my Lord. Hallelujah. You are Jehovah, the living Word, Almighty God, Almighty God, the Prince of Peace, the Prince of Peace. You are the great I am, my victory. You are my King. Hallelujah. You are my King. Yes, Lord, you are our King. You are my Lord. You are Jehovah, our Jehovah, the living Word. Living Word,
Almighty God, Almighty God, hallelujah, Lord. A Prince of Peace, you are the great I am, my victory. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Bawat isa, purihin, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to your name. This is the last day of November. Ito po ang huling araw ng Nobyembre. Napakabuti po ng Panginoon. Siya po ang dakilang Diyos. Siya po ang makapangyarihang Diyos. Siya po ang nagparanas sa atin ng kanyang katapatan, ng kanyang kabutihan. Siyang nagbigay sa atin ng katagumpayan sa mga challenges na dumating sa atin. Siyang nagpagaling sa ating mga karamdaman na dumating sa buwan na ito. Siya rin po ang talagang nag-provide ng ating pangangailangan. Oh, hallelujah, hallelujah. We're enjoying His faithfulness, His greatness in our life. And we have all the reason to worship Him. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, makapangyarihan ka. Sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Ikaw lamang po ang maluluwalhati sa aming kalagitnaan. Kasama po, Panginoon, ang aking kapatiran nandito sa loob ng iglesyang ito at maging ang mga live stream na nakikisa sa amin. Kami po ay nagkakaisang nagpupuri, sumasamba, dumadakila sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. You are exalted. You are glorified. Panginoon, sa oras pong ito, sa aming pagdako, sa aming pong pag-aaral, pagninilay-nilay ng iyong mga salita, bago po kami, Panginoon, mag-aaral, bago po namin pagbulay-bulayan ang mga katanungan na sasagutin po ng iyong mga salita, saliksikin mo po ang aming mga puso't isipan. Kung may nakikita ka pong bahid ng kasalanan, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, sa mga nakaraang oras, sa mga pananalita, pag-iisip, at mga paggawa namin, Panginoon. Kung mayroon kaming hindi nagawa, Panginoon, may kaaya-aya sa inyo na nagawa po namin, at hindi namin nagawa na ipinapagawa mo, patawarin niyo po kami. Lord, cleanse us with your precious blood, para po wala pong magiging balakid yung paglapit namin sa inyo at katugunan ng aming mga panalangin. Ikaw po, Panginoon, ang luminis sa amin sa pagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sa gabi pong ito, aming pong ipinagkakatiwala sa inyo ang gawain na ito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo. Lalo-lalo po sa pagsagot namin sa mga tanungan na naayon sa iyong mga salita. We need the revelation of your word. We need the anointing of your Holy Spirit. Oh God, kaya ikaw po magbigay sa amin ng wisdom. Dahil Panginoon, sinabi mo that if we lack wisdom, we ask from you and you will give it to us. Kaya Panginoon, we are claiming wisdom right now as we will study, as we will search your word. Thank you very much, and we know na nakahanda na pong pagpapala para sa amin ngayong gabing ito. Maging ang mga kaisa namin sa online platform. Lord, we know that you will do miracles upon miracles to their lives. Thank you very much. We entrust to you this activity in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Tonight, we will have our Q&A bago po tayo pumunta sa panalangin. At nawa, may mga tanong na po ba kayo na naipon? O rin pong Panginoon. Any question? Sabi nyo kanina, marami kayong tanong. Bakit nasaan na? Okay. Oh, sabi nyo kanina, nahinda nyo na yung tanong. Okay. Sige. Meron na bang nagtanong sa ating chat box?
Sige. Okay. Brother Mon. Okay. Follow up doon. Ang tanong po ni Brother Mon ay tungkol po sa Islam at Christianity. Una nating tingnan, alahin natin na ang Christianity ito ay from the word Christ. It was established by the Lord Jesus Christ. Pero paano ba nagkaroon ng Islam? Alam natin the Old Testament time, God has chosen Abraham. Okay? At si Abraham po ay pinangakuan na magkakaroon ng anak. Sakay Sarah. Pero dahil hindi makapaghintay si Sarah dahil tumatanda na rin siya, and she doubted the word of the Lord, that's why she gave Hagar. Because into them ay yung pong slave, na slave nila ay pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya binigay kay Abraham para sa pamamagitan niya, manganganak siya para kay Sarah. At to cut the long story short, naipanganak nga si Ismael. Nagbuntis si Hagar at naipanganak si Ismael. Pero hindi yun kasi ang pangako ng Diyos. Okay? Kay Sarah dapat. At naipanganak si Isaac, na ipinagbuntis talaga ni Sarah sa imposibleng edad na. Okay? At the age of 90. Nanganak. Makikita natin, ang talagang plano ng Diyos ay kay Sarah. And that is the perfect will of God. At habang lumalaki yung dalawa, kasi anak niya naman talagang silang dalawa, ay medyo nagkakaroon na ng iringan. At sabi ni Sarah, palayasin mo na. Yung anak ko niya pati si Hagar. At masakit din ang damdamin ni Abraham kasi anak niya rin yun eh. Kaya lang siya ay nanalangin sa Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, okay, sundin mo ang sinasabi ng asawa mo dahil pagpapalaon ko rin si Ismael. And dahil yun ang sinabi ng Diyos, He blessed. Abraham give the blessing to Ismael at sinent niya. And Ismael was siya na po ang pinagsimulan ng lahi ng mga Arabs. Okay? Islam. Okay? And, pero ang promise, ang pangako ng Diyos, ang pinili ng Diyos, ay talagang si Isaac. So, yun po ang simula. At dahil anak din ni Abraham, pinangakuan din siya ng blessing sa Genesis. At may mga blessing din doon. At natamo nga, pinagpala rin si Ismael. Ngunit talagang ang pinili ng Diyos na gagawin niyang bansa ay sa pamamagitan ni Isaac. Kaya nga po from Isaac ay naipanganak si Jacob. Okay? May kakambal siya, di ba? Si Esau na naging Edomites. So makikita natin na from Jacob at doon sa mga kanya, doon na nanggaling ang lineage ni David hanggang kay Jesus Christ. Okay? So makikita natin na nandun po yung programa ng Diyos. Now, sinagot ko, yung Diyos ba ng Islam at Diyos ng Christianity ay same? Okay. Allah sa kanila, it is Almighty God. And to us is Eli or Jehovah, ay yun din po. Kaya lang yung practices and manner of worship ay magkaiba. And the chosen one is
the Isaac tribe. Now, makikita natin na yung follow-up na tanong Pastor, tungkol sa kaligtasan. The message of the Bible is still the same. Ang kaligtasan ay talaga kay Jesucristo lamang. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. At sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever believe in Him. So, nandun yung keyword Whosoever believe in Him. Kanino? Kay Kristo. So, doon pa rin tayo. Ang kaligtasan ay si Kristo. Maliban sa ating Panginoong Jesucristo, wala na pong ibang daan ng kaligtasan. It is not the religion. It is not the church, religion, o ano paman. It is not the good works. As in Ephesians chapter 2 verse 8, it is only by faith in Jesus Christ. Because He is siya po talaga ang nakaprograma na tagapagligtas ng sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. So, Pastor, yung mga Islam ba dapat kilalanin si Kristo? Yes. To be saved, they need to accept Christ as their personal Lord and Savior. They must acknowledge Him as their Lord. Because if they will not acknowledge Jesus Christ as Savior, ay wala pong kaligtasan. Kaya, very firm po tayo doon na talagang ang kaligtasan ay si Jesus Christ. Okay. Though nagmula sila sa isang lineage, pero ang lineage kasi ni Isaac, siya po ang ginamit ng Panginoon. Okay, yun po. May follow-up po kayo doon. Saskay mo. Itanong nyo. May maraming bubuyog. Tanong. Sister Milda, wag mo nang ibulong. The question. Tatag ko na, Pastor. Salay sa iyo bago. Okay. Mike, bigyan nyo ng mic. Ngayon, Pastor, bawat isa sa amin, meron kaming dati atomi. Pastor, siyempre, ang kadayuan nagkitad ang atom na Okay. Sa Colossians, okay. I will answer it biblically. Sa Colossians chapter 3, if may, tignan po natin, 3:16 ng Colossus. Gusto ko pong sagutin muna sa salita ng Panginoon para then I will elaborate. Colossians 3:16. Tama ba yun? Sabi ko. Okay. Okay. 3:17, I should say. Okay. Okay. Okay.
Okay. English kasi ito. Pwede bang Tagalog? Okay. Dito sa Bible na mayroon pala. Okay. Colossians chapter 3, verse 16 and 17. Okay. Basahin ko po. Pakinggan po natin. Colossians 3, 16 and 17. Sabi niya rito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturoan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Itong 17, ang focus natin. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Okay, alumni homecoming, reunion ay napakaganda po na gawain. Actually, the Bible, sa mga piyesta po, the 7 feasts of the Israelites, ay gatherings of families yun. But in one purpose, sa biblical kasi, they are gathered to worship the Lord. They gathered to give glory to the Lord. Now, alam naman natin, yung alumni ay minsan ay dahil magkakaklase kayo at sa tagal na panahon na hindi kayo nagkita-kita, nandun yun, and you will commemorate all the things that in the past. Okay, maganda po yun. Kasi nga, para magkaroon yung rapport ninyo. And it is also an opportunity to share to them the success that you have, especially your success spiritually. Yung tinanggap mo ang Panginoon. Pero may paalala. Siguruhin ninyo na sa gagawin ninyo, gaya ng sinabi ng Colossus, do it all in the glory of the Lord. Do it all in the glory of the Lord. Pastor, pipilitin nila kaming sumayaw. Ito kung talagang ayaw mo, wala silang magagawa. Especially kung yung music ay mga sensual, worldly, suggesting sensuality, worldliness, immorality. Yung halimbawa, yung sana dalawa ang puso ko. Di ba? Magtugtog na yun. Yung pa makanta, kung ang irog mo ay dalawa, kung kananadyan nga kanta, di ba? Tapos sayawan, nagsasayaw kayo, umalis ka na sa aking harapan. Pero magsasayaw ko, papaalisin ka sa harapan niya. Diba? So, ibig ko sabihin, the music that you can, hindi po masama ang mga music na magbibigay ng inspiration sa souls natin at makakapagpaganda pa ng ating samahan. So, I know that you can understand yung sinasabi ko. Tingnan nyo nga po, yun nga pong mga sekta. Ito po yung kan ko, mag-isip-isip tayo kahit na-close natin ang ating mga Bible. Magkuhan lang tayo ng logic. Yung mga sekta nga na hindi naniniwala na Diyos si Kristo, hindi naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu, talagang napaka-stricto nila. Talagang bawal. Tayo, may kalayaan tayo sa Espiritu ng Panginoon at naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos, naniniwala tayo sa pagkilos ng Panginoon, tapos we allow things that will ruin our stand as a Christian. Hindi bawal ang alumni. Hindi bawal ang reunion. Hindi ko sinasabing bawal Maganda na doon kayo at sana Kristiyano kayo doon, halata. Okay? Ngam no da kay moten katala. Twerk moten tisalayo kada sumbayo dita. See? Tapos may inuman, naginom na rin kayo doon. Okay. Oo. If kahit na nandun kayo, you must shine. Paano nyo sila mahihikayat na kayo ay binago na ng Panginoon? Na after 50 years na magkaklase kayo nung grade 1 hanggang high school,
Na alam nilang luko-luko ka, alam nilang ikaw yung nagnanakaw ng papel, ikaw yung mga, di ba? Ikaw yung nagkokopya, ikaw yung nambabato sa sa eskwelahan, ikaw yung nagnanakaw ng bunga ng mga punong kahoy noon. Paano nila makikita yung, madidistinguish yung pagbabago? Amen? You must, ang sagot ko lang doon, 3:17. In all you do, sabi niya doon, ano? Gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kung yung sumba para sa exercise, praise the Lord. Pero tingnan mo rin yung music. Ano yung music ng tumano niya? Sa MMT, mayroon silang nilagay mga folk songs na patriotism, napakaganda rin, di ba? Yung message niya. Ako, inaawit mga namin ni Pastora minsan, Pilipinas kong mutya. Di ba? At habang inahawit mo yun, nakikita mo yung pag-ibig mo sa iyong bansa, kung saan ka inilagay ng Panginoon. Di ba? Ako ay Pilipino. O, yung mga kantang yun, pwede naman. Okay. Kung magsumba kayo, kung kayong chairman, lahat ng ipatugtog nyo, okay, ganito, ipatugtog natin yung Kristiyanong tugtog. Meron naman, di ba? Pag-giising sa umaga. Di ba? Yun nga. Yun nga po. Yun po. Ganon din, ang view ko. Alam ko, dito, sa piyesta, di ba? Sa atin, we celebrate piyesta in the line of the Word of God. Unahan ko na, baka itatanong yon. We celebrate piyesta in the line in the Word of God. Mag-worship na tayo sa Panginoon. Amen. Ano ba yung purpose ng piyesta na nila rito? Yung purpose ng piyesta? Sa patron. Na alam niyo po ba kung ano yung patron sa kanila? Yun ang nag-aalaga sa barangay, nagbibigay ng blessing. Sino bang nagbibigay ng blessing? Si San Miguel? Alak yun Di ba? Di ba? Ang nagbibigay ng blessing talaga ay ang Diyos. Dapat natin siyang pasalamatan. Ang nakakalungkot ganito, magising sana tayo. Pag piyesta, inuutang natin ang panghanda natin. Pag piyesta, kung ano-anong pinaggagawa natin. Bakit sa piyesta ng Panginoon? Hindi natin maibigay lahat-lahat. Di ba? Parang napaka-unfair natin kung minsan. Sa piyesta na hindi po para sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat maimbita mo. Kahit mga hindi mo kakilala, pakakainin mo. Di ba? Kasi. Ako, pag pumupunta ako, minsan gusto kong kumain na kahit hindi ko ante, dakamin. Pakananda ka mo na. Sino, hindi kasi kung kunyari mo tanong mo, pakananda kang tumutan. Ito na pumanaw kan, sino ajay? Ajay ka mo. See? So, ang point, balansehin po natin. Okay. Napalayo na tayo. Reunion, alumni is good. Okay? Ako, nakiki-alumni din ako May imbitasyon nga ako ngayon. Ang ganda pa ng alumni at reunion ng batch namin sa elementary, sa Ilocos Sur. Gagawin doon sa napakagandang bagong resort sa Santiago, Ilocos Sur. Naka-reserve na. Pero sabi ko sa mga kabats ko, sayang, hindi ako makakapunta kasi December 29. Sayang. Nasa sabbatical leave kami. Pero mas maganda naman yung pumunta kasama ko, ang reunion ko, yung aking better half. Okay? So, maganda po ang reunion. You can share. Ako, pumupunta ako kasi I want to share to them the word of the Lord. I want to share to them the word of God. Na kahit ano po yung mga success na narating nila, hindi nila narating yon kung walang tulong ng Panginoon. So yun po yun So sa alumni, kung kayo yung mga chairman, see to it that you can reflect God as the source of every victories and blessing to you into your batch.
Amen? Okay, so may follow-up kayo doon? What? Sa Romans 12:2, di ba? Na do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay? Kaya nga, yung sabi natin, hindi lang yung puso pati yung isipan mabago. Lalo na yung sa mundo, pakikihalubilo sa mundo. Huwag tayong yung magiging, kung ano yung sayaw nila, yun din ang sayaw natin. Ibig sabihin, alam naman natin na lahat ng ginagawa nila, kung hindi na ito kaaya-aya at hindi ito magbibigay ng kapurihan sa Diyos, di wag natin gawin. Kahit na ginagawa ng nakakarami, kung ito ay hindi kaaya-aya sa Diyos, wag mong gawin. Okay. Kaya ba yon? Kaya. Okay. Kung nandun ka, di ayaw mong sumayaw, nandun ka lang. Oh. Okay, bagamang ako ang talagang hanak na talagang sala. Okay? Tanungin ko kayo. Yung mga kapatid ba na, yung mga classmate ba ninyo na hindi naniniwala na sa Diyos si Kristo, mapapasayaw nyo ba sila? Hindi nyo sila mapapasayaw kasi matitiwalag sila. Hindi pa sila aaten. O, tignan nyo nga. Hindi pa sila aaten. Kaya nga, ako po, yun ang karanasan ko Nagsasayaw ako noon. Kaya sa akin, hindi ako natatakot na sabihin yun. Kasi naranasan ko mismo. Nakipagsayawan ako kasi hindi ko alam. Kasi bata pa ako sa pananampalataya. Habang sumasayaw ako, naisayaw ko ang isang babae na ang paniniwala niya ay hindi Diyos si Kristo. At ang paniniwala niya, sila lamang ang ligtas. At hindi Diyos si Kristo. Hindi naniniwala sa kabanalan. Naisayaw ko. At sabi niya, born again ka? Oo. Bakit nandito ka sa sayawan? Sabi ko naman, oo. Kasi, bakit? Bawal ba? Oo ba? Hindi bawal sa amin Nagsasayaw kami sa church. Yun ang mindset ko. Nagtanong ako, sa inyo, bawal ba? Bawal. Umiska po lang ako para makipagsayawan. Inisip ko na yung kagad. God revealed it to my mind. Kung sila na hindi naniniwala na Diyos si Kristo, hindi naniniwala sa kabanalan, ay bawal sa kanila, kami pa kaya? And the Lord touched me na oo nga. Okay? And I read the Bible at nakita ko, puri po ang Panginoon. Okay? So, ganun lang. Hanggang daka sa naman pa kayo mag-reunion. Ngamti ka ninyo, dagdi laang dapat nga kanon. Tinumin nyo, dagdi lang dapat nga inuman. Ti aramidin nyo, di dapat laang aramidan. Okay. Naglipin nyo, amin kat may palubos, ngam saan nga amin kat may parbeng. Kunana, iti 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All is permissible, but not all is beneficial. Okay. Okay. Gusto ko lang po linawin kung ano ba po ba talaga ang dahilan na hindi po nakarating si Moises sa promised land. Okay. Alam niyo kung bakit sin? Okay. Hindi siya nakarating sa promised land kasi sinabi ng Panginoon sa kanya na utusan yung bato. Pero ang ginawa niya, sa galit niya, he struck it. Ang dahil doon, hindi inalaw ng Panginoon na makapasok siya sa promised land. Natanaw niya lang. Okay. That's the great responsibility of a leader. Okay. Natanaw niya lang. So yun. Okay? Hindi siya nakapasok, no? Imagine, for 40 years na naglakbay, nagliliga, hindi siya nakapasok. Natanaw niya lang. Okay. Pero ang nakapasok, yung kanyang sumawali sa kanya si Joshua. Okay. Okay, next po. Sa online, meron na? Wala pa. Okay.
Magtanong po kayo. Ah. 12 tribes yung nakapasok ba silang lahat sa Promised Land? Yes. Di ba naghati-hati sila? Nahati-hati at pinatawag sila lahat doon. Nakapasok lahat sila. Yung 12 tribes of Israel, okay, nakapasok. Hindi pa. Matagal pa yon, di ba? Kasi the history, di ba? Tignan natin ang history ng Israel. They have been napili ang Israel mula kay Isaac, kay Jacob. Doon nagsimula si Jacob, pinalitan yung kanyang pangalan from Jacob, the supplanter or deceiver, to Israel. And then from Jacob, nagkaroon ng 12 anak. Okay? At yun ang mga naging kasama sa 12 tribes of Israel. And then, siya po ay naging captives, di ba? Naging captive sila sa Egypt, dahil pinalaya sila, then nakarating sila. Tapos sa Promised Land, pinaghatihatan na ng Joshua, then will come the judges. Tapos sa judge na, tapos namili sila ng hari. At ang napiling hari ay si Saul. Tapos si Saul ay hindi yung talagang kagustuhan ng Diyos at mayroong inanoint si David. At dahil din sa kasalanan ng David, nagkaroon ng division sa kaharian. At nahati during after the time of Solomon, yung isa ay yung 2 tribo ay napunta sa isang anak ni Solomon, si Jeroboam at si Rehoboam magkatunog kasi. Then the 10 tribes napunta. Yung 10 tribes, the Samaria ang kanilang headquarters. The 2 tribes, Jerusalem ang kanilang headquarters. So nahati-hati sila. Saka lang nahati after the time of Solomon. Ano yan? Okay, nagbabalikan na sila. Okay, let us remember na from na nahati-hati sila, nagbalik sila, okay, nahati sila, nagkaroon ng 70 years of captivity, Babylonia, tapos nakaptive sila ng Egypt, Babylon. Sa history ng Bible, nakita natin sa Israel, naging bilanggo sila ng Babylonia, sumunod ang Medo-Persia, sumunod ang Grisha, sumunod ang Roma. And then, hanggang dumating ang ating Panginoong Jesucristo at talagang doon na po sila nung pinangako nila ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa mga babaeng taga Jerusalem, sabi niya, huwag niyong iyakan. Huwag niyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong mga magiging anak. Kahit na isang bato rito, walang matitira. That's why ang mga Israel ay naghiwa-hiwalay, napunta sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng tinatawag na diaspora. At ang nangyari po, makikita natin na during the time of Hitler, ilang milyon ang pinatay niyang mga Hudyo. Gusto niyang ma-eradicate ito. At marami nang nagtakbuhan pumunta sa iba't ibang mga lugar. Ngunit salamat sa Panginoon, noong 1948, they decided to go back to their homeland. And nagkaroon ng butuhan, we know the history, nagkaroon ng butuhan noong 1948 at nangyari ang chairman ng United Nations before is Carlos P. Romulo at bumoto siya pabor sa Israel. Kaya nakabalik sila doon sa Palestine. Yun, ngayon, doon yung lugar nila, nakabalik sila. At ang hinihintay natin, kaya tama po yung mga preaching na iba, sabi niya, kung gusto nating tignan ang sign ng pagdating ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon, huwag nating hanapin dito sa Pilipinas. Huwag nating hanapin sa ibang bansa. Tignan natin ang Israel. Maaring sabi natin, aksidente lang yung nangyayari dyan. But if we read and study our Bible, ay mayroong nakasulat dito na yung pangyayaring yan ay parte po ng sign ng muling pagdating ng Panginoon. Unti-unti silang magbabalikan sa kanilang bansa at muling ipapatayo ang templo na nasira at muli pong ibabalik ang temple worship.
magtaka na po tayo kung naipataka na yon dahil alam natin darating na ang Panginoon. Kaya, yun po. Okay? Kompleto pa rin yun. At alam niyo po ba na sa 12 tribe, yung 144,000 na nandun sa Revelation, galing sa 12 tribes yun ng Israel. Sila yung mga preachers of the kingdom during the tribulation time. Hindi yung sabi ng ibang sekta na yun lang daw ang maliligtas. Hindi po. Sila po ang mga preacher na mayroong marka ng Diyos sa kanila na hindi sila maano ni Antikristo. Mangangaral po sila ng gospel of the kingdom during the tribulation time. Yung napakatinding hirap. Okay. Kaya galing yon 144,000 galing sa 12 tribes of Israel. Okay. So buo pa rin yon, Brother Mon. At alam niyo po ba na kahit tayo ay, when we receive the Lord Jesus Christ, sabi nga nila, Pastor, tayo sabi nila, we are co-heirs, tagapagmana tayo na kasama ni Kristo. Di sabi ng mga preacher, saan tayo? Anong tribo tayo? And then many of the preachers, theologians said, eschatologically, sabi nila, we belong to the tribe of Judah. Why? Because we received the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and Jesus Christ came from the tribe of Judah. Kaya tinawag siyang Lion of Judah. Okay. Okay, so may tanong pa? Wala pa? Wala pa sa chat box? Wala. Tulog sila. Yung Philistine ngayon, tapos yung Palestine ngayon, gusto pares din ngayon. Yung Philistine ngayon, nakalaban sa laban. Iba yung Philistine, iba yung Palestine. Iba yung Pilistino at saka yung Palestino. Okay. Okay. Iba yun. Actually, mga Palestine, kundi sila, Islam din sila. Actually, ang Israel ay napapalibutan ng Islam nation. Napapalibutan ng kanyang kapatid. Okay. So, tignan ninyo yung, sabi ko nga, hindi tignan natin, grabe yung resulta ng kasalanan. Hanggang ngayon ay sinasuffer ng Israel. Ganun po katindi. Ganun po katindi. Okay. Sister Vilma, may tanong ka? Base po sa experience po at sa mga nakikita ko po bakit kaya tayong mga Kristiyano ang unang-unang sumusubok sa atin, yung malapit sa atin sa pamilya, yung mga ganun po. Bakit kaya ganun yung parang naging natin, yung mga pagsubok na tawag hindi naman yun kagustuhan ng Panginoon, di ba? Pinahintulutan yung mga malapit po sa pamilya or malapit na kapatid po ng Nasa kanyon nasa Matthew. Okay, tignan natin. Bakit? Kasi sila yung nasa immediately na sila yung kasama mo immediately sila yung kasama mo. Sila yung nakakakilala sa'yo. Sila yung nakakalam ng mga pagbabago sa buhay mo. And Satan will use them. Kaya, okay, basahin natin sa Matthew. Okay, tulungan nyo kong hanapin. Medyo pumupurol na yung aking concordance. Okay. Matthew 16. Okay. Hindi ako nagkamali Okay. 16 ba yan? 16:24? Mayroon bang 16:24? Okay. 16:24. Kung di ako nagkamali. 16. 16:24. Okay. Nang magkakayo'y sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Hindi naman yung ang unang pagsubok sa'yo, hindi naman yung pamilya mo yung sarili mo. Okay? Sumunggi sa kanyang sarili at pasanin ang cross at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas sa kanyang buhay ay mawawalan. Sino mang mawalan sa kanyang buhay ay dahil sa magkaroon. Okay, so 16:24. Pero
Meron pa yung kanya doon eh. Okay. Yung iba pang version doon sa yung sinabi niya na sino mang kung hindi mo you will deny your mother and father, you can, sabi niya doon. Diyan din ba? Nakita mo? Meron ba? Pakibasa mo nga, pastora. Tingnan ko. Allow me to look to my concordance. Okay. Ano yung deny. Tingnan natin. Ito yung weakness natin kung wala si Brother Jaime. Nahanap mo? Okay. Deny. Okay, sa Matthew 16:24, deny himself. Okay. 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 Tingnan natin. Sa Matthew, sa Mark. Walang cross reference, no? Okay. Pick up the cross and follow me. Sino mga may Bible na kan? Matthew chapter? Verse 16. Doon nga. Okay. 16:16 daw. Okay. 16:24. Wala, di ba? Sino makahanap? Mayroon yun. Hindi niya tatalikuran ng kanyang ama't ina. Okay. Yung 16, deny himself, sabi niya doon, di ba? Okay. Sa concordance, balik ko kalay sa concordance. Okay. Iba yun. Ano sabi? Iba yun, iba. Oh. Live to your husband yun. Okay, tignan ko po sa concord. Okay, magkon kayo ng tanong nyo habang hinahanap ko po. Okay. One. Okay. Sige, bakit sa 10:35. Matthew 10:35, pakibasa nyo nga. Matthew 10:35 and to 37. Okay? Nahanap ko na. Matthew 10:35 and 37. Okay. Nakita nyo, Matthew 10:35 to 37. Yes. Nandun. Okay.
So thank you. At basahin natin sa Tagalog. Bakit itong grabe itong cellphone na ito na nag-auto kan. 10, ano yung sinabi ko, sister? 35 to 37, no? Sa Tagalog, basahin ko po. Okay. Matthew 10, 37 to 35 to 37. Ito na, Sister Vilma, yung mas akma na although akma rin 1624, ito po yung detailed. 35 to 37. Sabi niya rito, sapagkat ako'y naparito upang pagpagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang mga anak sa babae laban sa kanyang ina at manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kawin ng tao ay ang kanyang sariling kasangbahay. So dahil sa pananampalataya ito, di ba? Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi magpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakakasumpong ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Okay. Purihin pong Panginoon. Natural yun sa mga mananampalataya. Lalo na pag hindi mananampalataya ang iyong pamilya at nananampalataya ka kaagad. Di ba? Yun yung point ng ating Panginoon dito. Kasi hindi nila maintindihan. Hindi nila mo na bakit ang ganito, hihiwalay ka sa kanila eh. Kaya nga tama yung kanta natin doon, yung old Pentecostal song natin. Kayat ko iti makigimong idi ngam nagbutengak, taamok anitatang kagurgura na ida. Ket ninanang ko na namot na minsan kanya, nga iti relihiyon masapol ti panagmaymaysa. Ayaw nilang may humiwalay. Nakakilala ka sa Panginoon. Diba? So, silang maunang magpe-persecute sa'yo. Silang maunang titingin ng mga mali mo. Kasi, sabi na, pa'y gunggunam, wala kang silbing pumupunta sa church. Nagkamali ka lang konti. Ang kawawa, yung church. Nagkamali lang konti. Born again ka pa naman. Di ba? Ganun na. Di ba ganun ka agad? Eh, lalo na sa tahanan natin kung minsan. Kasi nakikialam nila yung pagkatao mo eh. Tapos, ako nga po eh. Kami nga po ni Pastora noon, kasi nagiinuman sila. Alam ka na, pupunta kami. Doon lang kami sa kwarto namin. Alam mo sabi nila sa amin, wala kayong pakisama. Ano ngayon? Wala kang pakisama. Ayaw namin yung ginagawa nila eh. Di ba? Magkikisama naman kami kung maganda yung ginagawa. Kung nagkikwentuhan, ganun. Pero pag nandun na yung alak, tapos nandun na yung mga baraha, nandun na yung mga piyesa ng mahjong, punta na kami, matutulog. Di ba? Kasi hindi mananampalataya ang mga yun eh. Alam ka naman na kulang yung puntos. So dito ka, sige, dito ako puntos. Tapos gaganon pa rin ako. Di ba? So ganon lang yun. Hindi lahat ng pagsubok ay dumating sa iyo na hindi dumating sa lahat ng tao. Ngunit ang Diyos ay matuwid na ikaw, bibigyan kanya ng kawaranan. Yung 10:13. Yun, yung 1 Corinthians. Not all temptation comes na pumunta sa iyo ay ipinahintulot ng Diyos. Okay. Nandun yung 10:13. Lahat ng pagsubok ay pinahintulutan ng Diyos na hindi lang ikaw ang nakakaranas, naranasan din ng lahat. Yun ang essence nun. Ngunit ang Diyos ay tapat na pag nahihirapan na siya ang tutulong sa iyo. Sa 10:13. Okay. Sister Vilma, talagang ganun yun. Hindi lang ikaw ang nakaranas. Because it is written in the Bible. Okay. Yung kanong isa, bakit kung sino pa yung mga hindi sumasampalataya, isa pa ang maalwa ng buhay. Okay. Tapos tayong mga mananampalataya, parang nahihirapan. Pero alam nyo, kasi tinitignan kasi natin sa material at material na pamamaraan. Alam nyo ba na kahit maaluan sila, mayroon ba silang kapayapaan? Mayroon ba silang kagalakan? Mayroon ba silang pagkakontento?
Yan nga makikita natin dito. What a profit a man if he owned the whole world but lost his soul. Okay? Alam niyo po, kagustuhan ng Diyos na pag ikaw ay sumasampalataya, sinabi niya doon, ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay. Buhay na masagana. Hindi tayo paghihirapin ng Diyos. But sometimes, God will allow all these things because mayroon siyang gusto nating maranasan. Si Habakuk yata yung nagtanong, bakit mas mayayaman yung mga hindi sumasampalataya kaysa mga mananampalataya? Pero alam nyo ba na wala silang pagkakontento sa mga bagay na yon? At kung maaari, ayaw nilang mamatay kasi hindi nila maiwanan yung mga kayamanan nila. Attached na sila doon. Kaya nga, sabi nila, pag namatay sila, binabalik-balikan nila. Joke lang yun, di ba? Pero alam niyo po, mga material na bagay yan. Pero alam ko po, ang totoo ang sabi ng Bible. Sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon ako'y matanda na, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na naghirap. Amen. Eh kung naghirap ka, baka hindi mo nagawa yung mga sikreto kung paano sumagana. Ang daming pangako ng Diyos. Eh bakit natin hindi i-claim? Pero alalahanin nyo, ang pangako ng Diyos ay dapat, pag ipinangako niyan, meron kang gagawin. Purihin pong Panginoon. Amen? Di kaya tayo mga sigida, Lord, no, namati kang, sigida, Panginoon, nanampalataya ako. Kagad-agad, gusto magkaroon ng malaking bahay. Hindi ka naman marunong maglinis sa maliit na bahay, bibigyan ka pa ng malaki. Tama, di ba? Tapos, Lord, bigyan mo ako. Lord, nananampalataya na ako. Kaya alam ko, may sasakyan na ako. Paano ka bibigyan? Hindi ka marunong mag-drive. Di ba? At saka hindi mo naman ginagawa. Ano ba yung sikreto ng pag-unlad sa Bible? I am not a prosperity preacher, but the Bible tells us many promises na pasasaganain tayo. Saan? Spiritually. Una muna yung spiritual, managana ka. Amen. Eh hindi ka nakahanda spiritual eh. Payayamanin ka ng Diyos na hindi ka spiritually ready. Anong mangyayari sa'yo? Magiging greedy ka. Kasi hindi ka ready, kaya nagiging greedy ka. Anong gagawin sa'yo ng Diyos? Una, yung spiritual mo muna. Pag-maturing ka ng Panginoon at matuto ka na kahit sa mga maliliit na bagay, maging tapat ka. Okay, direktahin ko na po. E paano ka bibigyan ng Panginoon? E hindi mo makuha yung puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay mapagbigay. Ikaw naman ay madamot. See? How do you reflect? Yung sermon ko nung Sunday, si Sister Karen, nandito umuwi na, no? Okay. Yung sermon ko nung Sunday, si Karen, o ba? Umuwi na? Okay. Yung sermon ko nung Sunday, bakit tayo magbibigay sa Diyos? Why? Because it is our recognition that everything comes from God. Bakit tayo nag-offering? Recognition ng lahat na nanggaling sa Diyos. Wala kang, kahit yung lakas mo, buhay mo nanggaling sa Diyos. Okay, lahat ng nasa sayo, galing ng Diyos, pinagkatiwala sayo. Pangalawa, you reflect. I-reflect mo lang yung puso ng Diyos na nasa sayo. Di ba ang Diyos ang unang nagbigay, tapos ikaw naman ayaw mong magbigay? Ganon. Minsan, yung hindi pinagkakatiwalaan ng maliit, hindi pagkakatiwalaan ng malaki. Purihin pong Panginoon, kaya dapat, tingnan natin. Basta, i-claim natin ang pangako ng Diyos. Sister Melda, huwag kang mainggit sa kanila. Huwag tayong mainggit. Huwag tayong mainggit sa kanila. Tanong mo. Susunod na rin ako.
Oo. Kasi may purpose, may panahon na darating ka rin yun. Maaring hindi na ikaw, maaring mga anak mo. Dahil sa pananampalataya mo, ang mag-aani ngayon ay yung mga anak mo. Lalo na nanampalataya rin sila. Yan nga kinikwento namin sa mga pastor na mga bata pa. Sabi namin na para bang kumisan parang gusto nilang magpastor kagad ay talagang yung malaki na mga allowance nila. Sabi ko, basta maging tapat lang kayo sa Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Amen? Ganyan din tayo. Huwag kang mag-alala. Pastor, ang dami ko nang ginagawa, ganito pa rin. Bakit kulang-kulang? Dami nating mga tanong sa Panginoon. Pero instead, anong sabi ng Bible? Instead na magreklamo, sabihin mo na lang, thank you Lord for the things that I have. And I ask this Lord na sana po, Panginoon, ibigay mo mga ito. Mga nga yung panalangin ni David, sabi niya, Panginoon, wag mo akong paghirapin para hindi ako magnakaw. Wag mo rin akong payamanin ng sobra-sobra para hindi ako makalimot sa iyo. Kasi minsan ng mga mayayaman, nakakalimot sila sa Diyos. Hindi na sila marunong kumain ng inafoy. Okay. Next, may tanong pa? Last two. Ano yon? Lagi kong nadidinig sa mga amo ko, Jewish po. Ano yon? Anong tanong doon ni Sister Melody? Okay. Kala ko may tanong. Kasi may tanong doon. Jewish. Ano yon? Pastor, hindi naman po masama kung mananalangin ka ng mga blessings. Tulad ng panalangin ni Jabez. Oo, hindi masama. Oo. Hindi masama kasi supplication yun eh. Basta tignan po natin. Sermon ko sa Sunday yun. Okay. Okay. Oo, si Jabez, di ba? Yung Jabez prayer. Anong sabi niya? Lord, bless me indeed. Di ba? Yun ang panalangin niya. Pagpalain mo ako, extend my territory. Si Jabez, yung panalangin niya, it is a prayer of blessing. Hindi po masama. Basta alam mo na ang pag i-bless ka ng Panginoon, may layunin siya. Okay. So, walang greediness. Huwag kang maging parang isang Red Sea. Dalawa po ang dagat sa Israel, yung Sea of Galilee at saka yung Dead Sea. Yung Sea of Galilee, dumarating ang tubig galing sa malaking ocean, lalabas din. Gaya ng Lingayen Gulf. Pero, yung Dead Sea, pumapasok yung tubig, walang labasan. Kaya, Dead Sea. Dead end. Kaya tayo po, mga kapatid, tama yung sermon. Palala ko yung sermon ni Pastor Jason, Konsolasyon, ng Thanksgiving natin. Pag blines ka ng Panginoon, tanungin mo kung bakit kanya i-blines. Hindi pag nakatanggap ka ng, wow, 100,000 Lord, thank you Lord, may pang-mall na ako. Huwag ka agad ganun. Lord, thank you for the blessing. At Lord, ano pong purpose mo? Bakit ibinigay mo yung blessing na ito? Hindi ko makakalimutan yung sermon ni Pastor Jason. Di ba? Tinanong mo ba sa sarili mo? Bakit kung may pagsubok ka, Lord, bakit ako sinusubok? Bakit pag blines ka? Hindi mo natanong, Lord, bakit mo ako blines? Di ba? Tanungin nyo yun. Bakit ka binigyan ng Panginoon ng tricycle? Para may magamit kang papunta sa church, hindi para may magamit ka mamasyal. Kaya nga nagninilay-nilay din kami ng pastora. Kasi ang nais namin noon na bilhin ay expander.
expander. Mitsubishi Expander. Kasi yung ganda nga naman. Yung brand new. Pero sabi ni Pastora, ang liit at konti ang makakarga. So nag-pray kami. Then binigay yung sasakyan. And alam niyo, yung palang layunin ng Panginoon, binigay niya yan para may magamit sa ministry. Amen? Saan-saan tayo nakakarating? Oo, nakakarating tayo sa Lucum, nakarating tayo sa San Carlos. Diba? Yung palang purpose ng sasakyan na yan. Kung masira yan, papalitan ng Panginoon. Oo. Ngayon, dito sa church natin, may mga fellowship tayo. Sabi noon, mag-project tayo ng sasakyan, hindi nag-materialize. Bakit? Saan mo ipaparking? May ipaparking yung sasakyan. Sino ang hahawak? Baka mag-away-away pa mga diakono. Ako dapat. Di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan na lang tayo ng maraming sasakyan. Bawat miyembro, ha? May mga miyembro na binigyan ng Panginoon ng sasakyan. Pag may fellowship, puri mong Panginoon, nakapila na dyan. Biruin mo, may Montero, may Everest, may Territory. Nangunguna yung adventure. Di ba? Ganun lang talaga yon. Kaya binigay ng Panginoon yan. Kaya sabi ko nga, kaya kahit na kinakantyawan tayo minsan, sabi ko, kantyaw lang kayo. Ang importante, ang binibless ng Panginoon ay pinapagamit yung blessing sa Panginoon. Sabi nila, ang laki-laki yung church, ba't wala kayong sariling sasakyan? Hindi nga binigyan na po ang lahat ng miyembro ng sasakyan. Amen. Kasi kung magbigay sila ng sasakyan, sino mag-aalaga, sino maglilinis, sino magdadrive, saan ipaparking. Doon ka nag-iinimon to ti miyembron. Dahil lugan ti church tayo, dahil lang kalahin ni Brother Munan. Di ba? Tapos, pag bumulod yung may isa, iniisip ko nga problema pag nagkaroon na tayo ng sasakyan. Mag-iinggitan yan yung balon nga, baka gusto lahat mag-igib. Kaya sabi ko, ikandado mo na Virgo kasi baka maubusan tayo. Ganun lang yon. Maubusan tayo. Hindi naman ipagdadamot, kaya lang maubusan yung church. Saan tayo kukuha ng panglinis? At baka mag-away-away pa sila. Paramihan ng maiigib. Di ba? Ganun yon. So, mga kapatid, may purpose po ang lahat. Okay? Unang blessing. Kaya, pag pinagpala ka, ay wag sana all. Sana ako na rin. Amen. Amen. Wag sana all. Kasi hindi talaga all yun. Sana more. Okay. Burin pong Panginoon. Okay, last. Question nyo. Walang tanong dito. May tanong kayo? Ang dami nyo raw tanong. Bakit hindi nyo na ngayon tinatanong? For the girls. So, tanong nyo rin. Ganito. Pag totoong tumanggap talaga sa Panginoon, hahanapin niya yung pagsamba at pananambahan sa Panginoon. Kung totoong tumanggap sa Panginoon. Kung talagang gusto niyang mapunta sa langit at sinabi niyang tinanggap niya para mapunta siya sa langit, papunta sa church, hindi pa siya makapunta, mapunta pa siya kayo sa langit. Yun lang yun Sa church kaya hindi siya makapunta, sa langit pa kaya. Di ba? Minsan kasi yung mga rason nila, pinupilosopo nila, hindi ba, tinanggap ko na si Jesus, may pananampalataya, pupunta naman ako sa langit. Pupunta ka sa langit, sa church nga, hindi ka makapunta, sa langit pa. Di ba? Hindi. Ang sabi ng Bible, huwag niyong hahayaan ang iyong pagtitipon-tipon, gaya ng ginawa. Saan mabasa ko yun? Hebrews 10:25. At sinabi ng Panginoon, di ba, nilikha niya ang 6 na araw. Tapos yung 7 araw, araw ng pamamahinga at araw ng pagsamba. Grabe na nga yung hatian 6 sa'yo, 1 sa kanya.
Minsan 2 oras na nga lang na pagsamba, mag-overtime ako ng pagsermon, magrereklamo pa. Hindi nga ako nagrereklamo kasi after ng sermon ko, kain lang ako ng punta na kagad ako sa outreach. Nagdadrive pa. Di ba? Pero minsan kasi sa atin, tinitignan kasi natin na yung human nature natin. Alam niyo po, ito po ang paalala. Mag-practice na kayo dito sa lupa pa lang. Kasi pag tagalangit ka talaga, wala kang gagawin sa langit kundi magpuri sa Panginoon. Amen? So, ganon, sister. Sabi mo sa kanila, kung talagang tumanggap sila, hahanap sila ng simbahan kung saan sila magpupuri at saan sila mapapakain ng spiritual na pagkain. Di ba? Ganon. Okay. May follow-up kayo? Ano yun? Oo. Mm. No. Halimbawa po, kasi ang issue diyan yung tungkol sa pananampalataya, di ba? Naipakita mo sa akin yung gawa at ipakita ko sa akin ang aking pananampalataya. Pag ikaw po ay talagang anak ng Diyos, you are hearing the Word of God, at nakita mo doon na may mga dapat kang baguhin at hindi mo binago, yun ang alintulad. Nakikinig pero hindi mo ginagawa yung pinapakinggan. Kaya nga sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, wag sanang, okay, basahin nga natin yung Joshua 1. Wag lalayo sa iyo ang salita, ang aklat na ito. Iyo po yung basahin at pagbulay-bulayan araw at gabi at sundin ang lahat na nakadisaad dito at giginhawa ang iyong buhay. Di ba? Basahin mo, pagbulay-bulayan mo, at gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa ang salita ng Diyos, para kang nagsalamin, nakita mo na nga na may muta ka, hindi mo pa inalis. Ganon yon. In other word, ayaw mo talagang mabago. Wala ka talaga kay Kristo. Minsan, ang daming pumupunta sa church, sinasabi nila, Kristiyano sila, umiiyak pa sila, pero wala namang pagbabago sa kanilang mga buhay. Yang sabi ng Biblia, sino mang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang luma ay nakaraan na, lahat ay bago na. Puri mong Panginoon. Kaya pang walang pagbabago sa'yo, tapos sinasabi mong Kristiyano ka, at tapos pumupunta ka sa church, siguro ikaw ay church-goer lang. Magkaiba yung church-goer at Kristiyano. Okay? Yung Kristiyano talaga, tumanggap sa Panginoon. Magkikita mo yung pagbabago siya. Halata. Okay? Puri po ang Panginoon. Okay? Kung wala na po kayong katanungan, we will wrap up and we will go to our prayer, corporate prayer. Pero ito po ang paalala, mga kapatid. Sinimulan natin doon sa Colossians chapter 3 verse 17. We will focus on that. Alam niyo po, bakit tayo nabuhay pa sa mundong ito? After tinanggap natin si Jesus Christ, yung personal na pagligtas na ating mga buhay, bakit nandito ka pa? May layunin ng Diyos. Amen? Bakit ka nabubuhay? Bakit ka nagigising bawat umaga bilang isang mananampalataya? At kahit na dumami yung mga pagsubok sa buhay mo, dumating yung mga sakit, pinagaling ka ng Diyos, may layunin siya. At ano yung layunin? Nasa Colossians 3:17, para lahat ng gawin mo, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit ka pumupunta sa prayer meeting? Bakit ka pumupunta sa church? Bakit ka nagsishare ng pananampalataya mo sa iba? Dahil gusto mong maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya, lahat ng gawin natin, alam niyo po, magiging masaya tayo sa lahat ng ginagawa natin. Yung pagdalo natin, kahit na napakaraming problema, nakakangiti ka pa rin because you know that you are doing the work of the Lord. Even you have trials in life, may mga paghihirap kang nararanasan, masasabi mo pa rin, Lord, thank you. Thank you for the joy. Thank you, Lord. Bakit?
because you know that you are doing the work, the will of the Lord. Ginagawa mo yon. Kaya nga, lagi kong sinishare yung aking ministry motto na gawin mo, if you do God's work in God's way and God's will, you will never run out of supply. Tagalog ko po, pag ginawa mo ang gawain ng Diyos, ayon sa kanyang kagustuhan at kaparaanan, hindi ka kailanman mawawalan. Amen? Kasjay tayo mo't kakabsat. Pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, gawin na natin yung best. Gawin na natin yung best. At isipin mo, Lord, matutuwa ka ba sa gagawin kong ito? Matutuwa ka ba sa sabihin kong ito? Sa plano ko, Panginoon, ikaw ba'y maluluwalhati? Pagpunta ko ba doon, Panginoon, maluluwalhati ka ba? So, you must ask the Lord for guidance. Amen? At tignan mo lagi, yung maluwalhati, maitaas ang Diyos sa iyong buhay. Niling kong tumayo po tayong lahat sa oras pong ito and we will be praying. Tayo po ay magkaisa sa pananalangin. Hallelujah. Glory to your name. Mari bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo and pray for her before I will lead the corporate prayer. Pari bang hawakan mo yung katabi mo and pray for him or for her. Panalangin mo nga siya sa oras na ito. Nandito siya sa loob ng church na ito. Pumunta siya rito hindi lamang para saliksikin ang inyong mga salita. Dahil mayroon siyang panalangin. Gusto siyang maabot sa Panginoon. Pag-pray mo nga siya. Hallelujah. Lord, we worship you. Panginoon, itinataas ko po ang mga nanonood sa online. Ang mga nasa live stream, Panginoon, wherever they are. I am praying for them, Lord. Yung mga may karamdaman, pagalingin mo. Yung mga nangangailangan ng proteksyon, pangalagaan mo, Panginoon. Yung mga nangangailangan ng gabay, gabayan mo, O Diyos. Sa mga nanonood po sa amin, nakikisa sa amin, I am interceding for them that you answer their prayers. Bless them, O Lord. Pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. You know their needs. You can hear their prayers, O God. Hayaan mo po na ang mga panalangin nila ay makarating sa iyo bilang matamis na samyo. At tulungan mo po sila, Panginoon, sa bawat ginagawa nila sa araw-araw. Give them the strength, the guidance, and the blessing. Thank you very much. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. Thank you, Lord, for the prayer. Thank you for the answer of a prayer as we pray with one another. Hallelujah. Tayo na po ay magkaisang manalangin. Let us pray sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nasa Israel, na pangalagaan sila ng Panginoon. Let us pray also sa ating mga gawain sa church na ito, our Sunday worship, our anniversary na nalalapit na, pag-pray po natin. Ang outreach natin, patuloy nating ilagak sa Panginoon na ang Diyos ang kumilos. Sa San Carlos, ipag-pray natin na maibigay ng Panginoon yung mga dinidesire na mga kapatiran natin doon na church building at church lot. Let us pray for that. At ang mga bata na tinuturuan, talagang sila po'y maglilingkod sa Panginoon. Ganon din sa Lukob, let us pray na ma-establish po ang patuloy na pagkilos ng Panginoon doon. We are planting the seed, and let us pray na mag-germinate yan sa pananampalataya. Hindi lang doon, pati dito sa Laod, pati rito sa sentro at sa Mianan. Let us pray. Hallelujah. Oh, glory to your name. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang mapagmahal, tinataas po namin. Ang mga kapatid namin, kapatid namin sa pananampalataya na nasa bansang Israel, at maging mga kababayan namin, Panginoon, na nandoon.
Ipinataas mo namin sila sa iyong banal na harapan. Alam mo pong nangyayaring giyera doon. But Lord, we pray for your protection, for your covering to them, O God. Sa kanilang kinaroonan ngayon, pangalagaan mo po sila. At ikaw pong gumabay, tumulong sa kanila, O Diyos. Nagkakaroon po sila ng takot, ngunit aliwin mo po sila, Panginoon, ng iyong mga salita. Na ikaw ang nagsabi na hindi mo sila iiwan. Kaya ikaw nangako, Panginoon, na huwag silang matakot dahil ikaw ang kasama nila. Kaya, Panginoon Diyos, iparamdam mo sa kanilang yung presensya at palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa inyo. And we pray that you will continually move in a mighty way. We know, O God, that you have a message what is happening in Israel. And we pray that, Lord, help us, O Lord, na makita po at mapaghandaan po ang mga darating pa, O Diyos, na pangyayari. Lalong-lalo na mapaghandaan namin ang iyong pagbabalik para kunin mo kami, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po. We are praying sa mga outreaches namin sa Lukab. Panginoon, salamat po sa mga mananampalataya doon na dinatnan namin. Mayroon na pong bahay kung saan ginaganap yung aming worship, Lord. But we pray, O God, na maglumago silang spiritual at lumago po sila numerical. Panginoong Diyos, ikaw po ang gumabay sa lahat po nagpupunta. Alam po namin na hindi po babalik sa inyo ang iyong mga salita na walang gagawin sa kanilang mga buhay. Ang mga pagod po, Panginoon, ay mapapalitan ng joy gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita. Oh, Lord, we are praying for Lukab that, Lord, continually move in a mighty way. We destroy the work of the enemy in that place in Jesus' name and in Jesus' name. In Jesus' name. And we pray, O God, na yung mga nakinig ng iyong mga salita ay pamunga ng pananampalataya. Tinataas din po namin, Panginoon, ang gawain sa San Carlos. We pray for your move in a mighty way. Kahit bata po ang marami, pero Lord, sinabi mo na ang iyong kaharian ay para sa mga bata. Lord, we pray na bawat batang tinuturuan doon ay magsimula po ang pananampalataya sa kanilang mga puso. And Lord, they will become a light. They will become a soul to their family. At Panginoon, makita nila ang iyong mga himala na gagawin mo sa mga batang ito. And we are praying, O God, na magkaroon na po, Panginoon, ng lupa at church building sa lugar na yan. Kung saan, Panginoon, mas maganda po na doon magtipon-tipon ng iyong mga anak. Kaya Lord, we are praying, O God, for your move. At lahat po ng pumupunta doon na kasama po ng iyong lingkod, ikaw pong patuloy na mag-anoint sa kanila, na hindi lamang po sila pupunta doon, Panginoon, para makita po ang gawain. But Lord, you will use them in a mighty way, O God. That Lord, in their life, signs and wonder will follow, O Lord, as they will help us in the ministry. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pati rito sa sentro, pati rito sa Laod, Panginoon. Itong mga home outreach namin. We are praying, O God, na mas marami pa ang mga taong makakilala sa inyo, pagpapalain, Panginoon, at makiisa sa aming pananambahan. We are praying sa mga ginagamit mo, Diyos, na mga kapatid namin. Lord, ang team po ni Sister Dali at ni Pastor Ryan at ni Sister Des, itinataas namin sila sa iyong banal na harapan. Use them in a mighty way. Thank you very much, O Lord. Hallelujah. Oh, glory to your name. Hindi lang po yun, Panginoon, ang mga gawain sa iglesyang ito, ang aming Sunday worship, ang aming mga women's department fellowship, ang youth fellowship, ang WM, ang young women fellowship, Lord, even the men. Ikaw po ang kumilos in a mighty way. The children ministry, we are praying, O Lord, that you will move in a mighty way. At sa nalalapit naming anniversary, Panginoon, tinataas namin as we are preparing. We know that you will supply the needs, O Lord, in the celebration, and we will enjoy your very presence. We are praying for Pastor Cesar, O Lord, na siya pong gagamitin mo. We pray that you will prepare his heart for the message that you will give to us, O Lord, through him. Salamat po. Pangalagaan mo ang kanyang pagbibiyahe, Panginoon, sa December 8, pabalik dito sa Pilipinas. And we pray na ikaw pong tumulong sa kanya, Panginoong Diyos, and use him. Kahit po sa aming bayan sa Santa Maria, pwede mo po siyang gamitin para po maraming mga kaibigan, kapatiran at kamag-anak, Panginoon, ang maliligtas doon sa lugar, Panginoon, na yan. At pagpunta niya rito, she will become a channel of blessing to us.
Thank you very much, O Lord. Salamat po. Salamat po. And we are praying sa pamilya ng bawat isang nandirito ngayon. Panginoon, may mga panalangin kami. May mga nangangailangan ng kagalingan. Pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Oh, miyembro ng aming pamilya na may mga sakit, pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We're praying for Sister Arlene na magpapagamot ng kanyang mata. We pray, O Lord, for the complete healing and fast recovery. At alam po namin na magtatagumpayan at ikaw po ang kikilos in a mighty way sa kanyang buhay. Provide the needs, O Lord, in Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilya na nandito sa loob ng iglesyang ito. Patuloy mo pong tugunin ang mga panalangin, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy mo pong ibigay ang mga pangangailangan. Patunayan mo po, O Diyos, ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lang po kami na nandito, pagiging ang mga sa live stream, Lord, na nanunood, nakikisa sa amin, pagpalain mo rin po sila. Gabayan mo sila. Tulungan mo sila sa lahat ng aspeto ng mga buhay. Gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat po, salamat po, salamat po. And thank you very much because we know na ang barangay namin na ito, Panginoong Diyos, ay pagpapalain mo. Lord, even sa mga nalalapit na mga activities ng barangay na ito, na kung saan ang iyong mga anak ay Panginoon ay kasama doon. Niling po namin na Panginoon ilagay mo sa puso ng bawat mga anak mo na Panginoon sa mga pagtitipon na ito, dapat may pahalata nila na ikaw ang kanilang tagapagligtas at ikaw ang kanilang Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong pagkilos. We pray for the young people. We pray for this MMT, Panginoon, na ginagamit mo sa live streaming. We pray that you will bless them. Oh, hallelujah. Hayaan mo po, Panginoon, ng mga kabataan na ito. Ang mga plano mo, programa mo sa kanilang mga buhay ay siya pong matupad at maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin. And even sa mga tanong, Panginoon, kung mayroon pang mga katanungan sa aming isipan, tulungan mo kaming saliksikin sa iyong mga salita. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you for tonight. And we, oh Lord, as we also give our offering, bless it, O God, as we give it to you as our worship and acknowledgement and recognition, O God, that everything comes from you. And also to reflect, O God, your heart within in us, that, Lord, we give because you are the one who gives. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos. Bless the offering and bless us as we offer our offering. Ibalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw pa. Salamat po sa katagumpayan. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Let us get the offering. Okay. Giving brings a release. O rin pong Panginoon. Giving brings a release. Singing. Giving brings a release. Giving brings a release of signs and miracle. Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. Giving brings a release. Amen. God bless us all. Thank you for joining our Q&A.